Hello po sa inyong lahat, sana ay nakasubaybay kayo ngayon. And sama-sama po natin kilalanin ng isang inspiring and advocate ng Cancervants PH, who's also a student of the university taking a Bachelor of Arts in Political Science, Mr. Jan Carlos Moratalia. Hi Faith. Good evening. Hi! How are you? Hi JC, good evening. Okay lang din. Ikaw, kamusta ka? Ito, thankfully, healthy naman at saka safe. Patuloy na lumalaban. Yun naman talaga yung importante, ano? So, ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon, JC? Bukod sa online class natin ngayon. Well, magmula nung nagkaroon ng pandemya, sabi ko nga parang walang contingency measure na makakapag-suffice doon sa naging epekto ng COVID-19 sa atin. But ayun ang dami nating parang naparalisa talaga lahat noon. So we had to think of ways to be able to continue our lives in this new setup. So we really have to adjust and to coexist with COVID-19. So bilang estudyante, so medyo nanibago tayo. Yun nga, sa pag-aaral kasi lahat naging online. And ganun din, nagpapasalamat tayo na binigyan tayo ng patuloy na lakas at pagkakataon ng Diyos at ng mga kapwa natin kabataan na maipagpatuloy pa rin yung iba't ibang advocacies na ipino-forward natin tulad ng pagtulong sa mga batang may cancer, and then yung mga ngayon yung naapektuhan ng mga nakaraang bagyo. Yun yung mga pinagkakaabalahan natin ngayon na mga bagay para naman at least maging kapaki-pakinabang yung natin habang may community quarantine restrictions pa rin and medyo limitado yung oras natin sa paglabas. Oo. Ayun, so ito, given na may mga ginagawa ka pa rin kahit quarantine and bukod sa online class, itong organization na hinahandle mo as president ng Batangas chapter, kwentuhan mo naman kami kung ano ito at ano yung role mo or ginagawa mo as representative ng Batangas chapter. Okay. I am part of Cancervants PH Batangas chapter. So Cancervants is an organization that serves as a think tank of fundraising projects and awareness campaigns for the benefit of children with cancer and their families in the Philippines. But in our case, we are helping kids with cancer and their families here in Batangas. But we also forward various causes that we think can definitely help our communities. For example, we have an existing project, yung Halina't Magturo para sa mga pag-asa ng bayan. So it is a tutorial service for grade 6 students in a sitio in Lipa, in a certain sitio in Lipa. So ang goal namin is hanggang makagraduate yung mga bata ay maturuan sila doon sa sitio. Kasi nung una, parang kinukol lang namin na mag-volunteer yung mga mag-aaral o yung mga taong kaya na turuan na magsimula sa kanilang bahay para turuan yung mga kapatid nila, pamangkin nila, hanggang sa nalaman siya nung school principal nung Santo Toribio Elementary School, and she eventually invited us to go there to discuss the project. Tapos medyo unti-unti na syempre kailangan natin sumunod sa minimum health standards and kailangan din malaman siya ng division of Lipa City na merong ganun na kasi kaya nga walang face-to-face sa mga bata. But yun, buti na lang na push through naman siya, and hopefully consistent namin siyang magawa every Saturday. Kasi parang kumbaga iniisip ngayon ng mga tao, di ba, na parang online lahat, parang kaya naman, pero iba lagi ko nga ding sinasabi, parang yung social and political situation ngayon ay masyadong mabigat para sa ating lahat, at kailangan natin magtulungan para pagaanin yun. At isa sa pinaka-apektado nitong panahon na ito ay yung buhay ng mga bata natin. So apart from having tutorial sessions,
na may kinalaman doon sa kanilang particular na subject area. So we also want them to um, to to showcase their talents, and we want them to understand the current situation. We want to conduct stress debriefing activities. So yun, yung mga ganon. And natutuwa din kami na patuloy pa rin yung mga donors natin sa pinaka-advocacy ng Cancervants na tulungan yung mga batang may cancer na nagbibigay sila. Ganun din ng monetary donations and in-kind goods para sa treatment ng mga bata. So medyo mahirap ngayon kasi before, yung usual na ginagawa natin, puntahan sila sa ospital, ganyan. Eh ngayon, puro virtual yung ginagawa, puro via phone call. Tapos, aside from that, kailangan din natin na mag-comply dun sa mga government policies para tuloy-tuloy tayo na makapagserbisyo sa kanila. So yun, ang dami ko sinabi. Nakakatuwa kasi Sorry. kahit na okay lang, ang ganda nun na shinare mo yun kasi nakaka-inspire siya. Ang hirap ngayon ng mag-handle ng mga organizations, lalo na kung involved yung labas, di ba? So ang hirap, may mga protocols na kailangan tayong sundin, pero yun, ang galing at nag-approve lahat, and maganda naman kasi yung purpose, so talagang saludo ako sa'yo. Ang dami mong nagagawa kahit na nasa labas ka. Ayun, nakita ko nga yung post mo yung ba yung nagtuturo ka? Oo. Ano siya, actually siya yung official launch. Orientation siya kasi before pa lang siya talaga ma-launch yung activity. So pumupunta-punta na ako dun sa sitio, and then may partner tayo dun, may point person na nandun, tapos kinausap ko siya, and then meron ding church na nagpahiram. Pangalan ay Faith Mission Church. So salamat sa kanila na pinahiram nila yung area nila para dun sa tutorial sessions para sa mga bata. Yun. Ayun. Let's talk about naman yung goals and aims. Ano yung goals, or bukod dun sa sinabi mo kanina, yung ini-aim ng Cancervants PH and yung advocacy mo ngayon, para kanino po ba ito? Sino-sino yung mga target ninyong matulungan? And pwede po bang itanong kung gaano po kayo katagal na sa Cancervants PH? Or kailan kayo nagsimula? So I started in Cancervants way back 2017. So I met the founder of Cancervants through a bilateral exchange program in Korea, and I heard the story of Cancervants directly from her. So I talked to her, and I said how I can concretely help Cancervants PH. So originally kasi nasa Manila siya. So napag-usapan namin na i-put up siya dito sa Batangas kasi meron din maraming tayong mga bata. Actually, hindi lang sa buong Batangas, no, yung patient natin sa Cancervants ay mga from different parts of Calabarzon and even NCR, meron din. So, yan, dun siya nagsimula. Pagbalik namin galing sa Korea, kasi nasa student council tayo noon. So, I spoke with the outgoing officers of the student council, and sabi ko, maganda na ipagpatuloy natin tong advocacy na ito kasi dalhin natin siya dito sa atin, sa Batangas. Kasi na-touch ako doon sa story ng isang bata na humihingi ng dugo. Tapos, yun, akala ko, pag hihingi ka ng dugo, okay lang, kailangan may mag-donate. So, yung palang may iba't iba pang blood components, yung dugo. Parang yung platelet yung hinihingi. Wherein platelet expires within 3 days after siya ma-extract sa katawan. So sabi ko, okay, hindi lang siya in terms of nung una talaga yun, makatulong sa mga bata, mag-raise ng funds for them. Hanggang sa noong nakita namin yung current situation, lalo na ng healthcare system natin, parang doon nag-ano sa akin yung magkaroon ng call to action na i-engage din yung fellow youth natin sa mga ganitong activity. We would like to encourage them to use their talents and skills to be able to raise pediatric cancer awareness and other advocacies na kumbaga ma-showcase nila yung talent nila, and then merong problema na masusolusyonan. At dito din, 2017, so ilang years na yung Cancervants dito sa Batangas.
So 3 years na siya, so magpo 4 years na by next year. Pero siguro yung pinakamalalim na pinaghuhugutan pa rin hanggang ngayon ng Cancervants ay yung authenticity nung kanyang mga storya nung mga bata, at of course din yung katapatan nung mga advocates and yung tiwala na binibigay ng mga donors. Alam mo, share ko lang yung isang story na talagang kasi whenever I speak about Cancervants, of course, hindi ko malilimutan yung mga life-changing na stories and moments na na-experience natin. So, kahit siya mahirap, kailangan parang tuloy-tuloy ka pa rin, na parang dati ako gigising sa umaga, na parang magrereklamo ka, ano ba yung ulam, ano ba, ba't ito lang yung baon, samantalang itong mga batang ito, nakikipaglaban sila, they are fighting for their one more day, na para makasama pa nila yung pamilya nila. Meron pang istorya ng magulang na kausap niya yung anak niya, tapos sasabihin ng bata, ewan ko kung nakwento ko na to sa'yo before, then, na kausap niya yung mama niya, sabi niya nung bata, maganda ba dun sa langit? Pwede bang maglaro sa langit? Masaya ba dun? So parang yun yung nakakadurog ng puso. Paano mo siya ipapaliwanag sa isang bata na sana yung konteksto ng langit, hindi pag namayapa ka na. Dapat dito pa lang, yung langit pinaparanas natin sa kanila, sa mga bata. Meron pang isa na humarap siya sa salamin na syempre because of treatment, nakakalbo yung bata dahil sa side effect ng chemo, ganyan. Tapos sabi niya sa kanyang magulang, maganda ba ako? 'Di ba? Ayos ba yung itsura ko? Maganda ba na paano mo maiaano yun? Parang paano mo ipapaliwanag sa isang bata na yun yung sitwasyon niya? Oo. Kung kaya't bukod doon sa paglaban para sa kanila at sa kanilang mga pamilya, bukod sa mabigay, matulungan natin sila doon sa mga pangangailangan nila, nilalabi din natin na mas mabigyan ng mataas na pondo yung healthcare system natin, 'di ba? Na magkaroon ng magandang legislation na tutugon sa problemang pangkalusugan ng ating bayan sa pangkalahatan. So, ayun, medyo malalim na yung ano natin. Sorry, Faith. Ang ganda ng Daldal ko. story, oo. It's about time naman na talaga, at saka kahit hindi ngayon, kahit before and sa future, sana naman na maging priority din itong about sa health na ito dito sa ating country. Kasi ang dami talagang nagsasuffer kapag hindi okay yung plans at hindi yung priorities, iba-iba. So, ayun, talking about your experiences, at a young age, napakarami mo nang na-experience dahil sa mga advocacies na meron ka, di ba? So, I just want to ask kung ano yung mga na-achieve mo or na-experience mo mula sa pagiging representative or president ng Cancervants PH. And sa lahat ng mga narating mong places or naranasan mong experiences, alin yung pinaka-memorable or nag-iwan sa'yo ng realization? Sa akin, alam mo, siguro yung pagpunta sa mga grassroots levels ng communities natin. One very good example of that, no, in these trying times, I am very happy for those people who have a sufficient food, they can study peacefully, ganyan. But we should never let our privilege cloud our judgment. Parang ganun. Hindi man natin nararanasan talaga ng akma yung paghihirap ng mga kababayan natin. Pero sana tayo yung tumayo at lumaban para sa kanila. Sa akin yung naging yung experience ko na binless tayo ng Diyos na makita yung realidad sa pamamagitan ng of course, unang-una nga pag-join sa Cancervants, pagpapadala sa atin ng National Youth Commission sa ibang bansa and then ng former school. At yun, doon natin nakita na ang mga Pilipino ay meron ding maipagmamalaki at kayang-kaya nating sabayan kung ano man yung mga pagbabago na nangyayari din doon sa ibang lugar. Kailangan lang talaga
trabahuin natin yun ng mabuti. Parang wala nang ibang panahon kung di simulan yung mga ninanais natin ngayon na at simulan natin sa sarili natin. Yun. Tama yun. Ayun, tama naman yun yung sinabi ni JC. So, you're talking about the struggles of those people. Ikaw naman, syempre, hindi naman siguro yun mawawala, yung mga problems na dumarating sa buhay. Pero ikaw, kung meron kang pwedeng ibahagi sa amin na pinaka malaking dagok or naranasan mong struggle, ano ito at paano mo siya na-overcome? Yung pwede mo lang i-share, ha? Oo. Siguro sa akin, as far as the organization is concerned, siguro yung pag-deal with death notices, especially when I first received a first death notice from the hospital, from one of our beneficiaries. So, noon talaga, parang gusto ko nang sumuko na parang ginawa naman natin yung lahat para matulungan itong bata na to. Bakit siya nawala? So when that particular kid turned into Angel, that really hurts talaga. Talagang put siya sa puso at hindi ko kinaya ilang buwan, halos mag-iisang taon na hindi ako pumunta ng ospital para makita muli yung mga bata. And siguro sa akin, isa pa as a person, yung makita na nagiging yung perspektiba ko kasi sa mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo. Yun o sa bansa natin, parang yun yung pinakamahirap na nakalaban, pinakamalaking pinakamalaking dagok siya na para magtatanong ka bakit nangyayari yung lahat ng ito, and sana balang araw ay yun sa tulong ng bawat isa, unti-unti ay sabay-sabay tayong susulong. Ganon. Yes. Oo, of course, kaya natin yan. And yun, talking about naman overcoming this kind of struggles, I mean, paano mo siya na-overcome, paano mo hinaharap yung mga problems mo, kasi ang laking responsibilities na mayroon ka as the president of Cancervants PH. So, paano mo napapagsabay-sabay lahat ng yon? Student ka, then president ka ng Cancervants, tapos ngayon, may pandemic pa. So, paano mo sila napapagsabay-sabay? Mahalaga yung support system na nanggagaling doon sa mga mahal natin sa buhay, sa mga tao na malalapit sa atin, kung saan sa kanila tayo makakahugot ng lakas para itawid itong mga pinagdadaanan natin. Ako kasi yung personality ko, hindi lang medyo outspoken ako sa amin. Yes. Talagang dito sa bahay, yun yung pinagpapasalamat ko na parang kaya namin i-open sa isa't isa kung ano yung nangyayari. So sana, alam ko merong mga ibang tao talaga na nahihirapan kung paano nila bubuksan sa iba, kung ano yung tindi, yung bigat na dinadala nila. Pero sana din na huwag nilang kalimutan na maraming tao na nasa paligid natin na handa tayong pakinggan, at saka huwag din natin kakalimutan na magdasal talaga. Yun talaga, kumapit tayo sa panalangin. As a Christian, ayun talaga, I always storm the heavens with prayers. As in, when I think that I cannot carry the weight of the problems on my shoulders, I always utter the words, God, please help me. Yun, as in with conviction talaga. Yeah. Tapos, yun yung talagang humanap tayo ng mga tao sa paligid natin na pwede natin ibahagi yung mga dinaramdam natin, at saka wag natin siyang kikimkimin. Alam mo yun? I-attract lang natin yung positivity and peace na kailangan talaga ng bawat isa. So, ayun, despite the pandemic period, tuloy pa rin yung pagsaserve mo at magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ano naman yung nagpo-push sa'yo or strength mo para ipagpatuloy ito kahit na ang daming health threat and talaga nakasalalay ang buhay mo sa ginagawa mo, lalo ngayon na, yun nga, may pandemic. So, ano yung nagpo-push sa'yo? Oo. Yung nagpo-push sa akin talaga is yung pagtingin sa mga bagay-bagay na there is a brighter and better future ahead of us. And
bukod dun, parang nga kasing iniisip ko na mamaya na ako matatakot sa COVID, kung ano yung parang hindi ko naman kinakalimutan na hindi naman Oo. natin kinakalimutan na nandiyan talaga yung threat ng COVID-19. Sumusunod tayo sa minimum health standards na meron tayo. Yung nagiging motivation talaga natin para dito ay, alam mo na, yung, kasi para sa akin, ano, 'pag nakita mo yung isang tao na nangangailangan ng tulong, parang kailangan ba magkaroon kayo ng koneksyon na magkadugo kayo bago ka tumulong sa kanya. So hindi, sana sapat na tao rin siya, na Pilipino Yes. rin siya, para gumawa ka ng paraan para tulungan siya, gano'n. Ayun, napakaganda 'no, napakaganda. Iyon yung matatanim mo sa'kin ngayong gabi kasi ang ganda nung aral na yon. So, thank you, JC. And of course, hindi yan mawawala kasi inspiring student ka and advocate ka. Ano naman yung maiipayo mo sa mga kabataan or sa lahat ng nanonood ngayon, sa ating viewers and listeners, habang tayo ay may nararanasan na pandemya or malaking hamon, sa mga students like you na nahihirapan, actually sa lahat ng mga taong nahihirapan? Mm. Para po sa ating lahat, alam ko po talagang sobrang hirap nitong mga pinagdadaanan natin. At nawa ay ano man ang mangyari, ituloy natin po yung laban. Alam mo, mapupunta na ako sa side na parang kasi masyadong critical din tayo sa mga nangyayari Oo. sa paligid natin. And sana yung mga nakikita natin na mga pagkakamali ngayon ng mga halimbawa, pwede ba yun dito banggitin? Halimbawa, may napansin tayo na hindi maganda sa Oo, implementation oo. ng something, ganyan. Sana dun tayo kumapit, mag-capitalize tayo doon. At saka dun sa nararanasan nating personal na hirap, para lalo pang Yes. magsumikap na alisin yung sarili natin sa sitwasyon na yun, ngayon. At wag tayong mahiya na kumbaga manghingi ng tulong, wag din tayong mahiya na ipaglaban yung mga karapatan natin bilang tao. Lalo na halimbawa yung pagvo-voice out, ganyan. So, ayun, at wag po natin kakalimutan din na magdasal palagi, na humugot ng lakas lagi sa Diyos. Magtiwala sa Kanya na hindi man natin naiintindihan ang mga nangyayaring ito ngayon, pero darating yung panahon na mauunawaan natin yung buong rason kung bakit kailangan natin maranasan kung ano man yung pinagdaraanan natin sa ating pamilya o sa ating sarili. Kasi pinakamahirap kasi talagang kalaban ngayon, alam mo, yung yung sarili natin. Nasa gitna tayo ng pandemya. Bilang estudyante at bilang anak, ganyan, kapatid o magulang, na ang daming nawalan ng trabaho. Ang hirap mag-sugarcoat ng kahit ano. Oo. Ang hirap sabihin na stay positive lang po tayo, ganyan. So, parang yun, kailangan talaga na ngayon ay mas maging mapanuri tayo, mapagmatsyag sa mga nangyayari sa paligid natin, sa lipunan natin, para naman yung moral na natin bilang Pilipino ay hindi basta nahahaluan ng dumi ng mga kapitalista, ng mga politiko, 'di ba? O ng kung sino man na makapangyarihan, na kung minsan sila yung nag-o-oppress doon sa mga hindi kayang ipaglaban yung mga karapatan nila. At tayo naman, at doon naman sa iba na mga tao na alam nila sa sarili nila na kaya nilang mag-spread ng hope, gumawa ng mga konkretong bagay na tutugon sa mga isyung panlipunan ngayon. Nawa ay wag tayong mawalan ng pag-asa at patuloy natin na i-amplify ang boses ng mga taong kailangan ng tulong sa panahon ngayon. Okay. Ang daming mapupulot na aral ng ating mga viewers at ating mga listeners ngayong gabi dahil sa iyo, JC. And syempre, if there's one word where you can define your journey as a Cancervan speech representative or president and a hardworking student, what is it and why? One word.
one word, I think that would be the word would be courageous. So I believe that we need to be courageous enough to be able to face the struggles that life has to offer, and that the things that we have to overcome as we progress or as we live. So yon, I think we need to be courageous. Ayan. So, yun, dahil medyo patapos na rin ang ating discussion, meron ka bang gustong batiin or i-shout out? Siguro ngayong gabi, gusto ko kayong una sa lahat pasalamatan yung ikaw, Faith, for Thank you. inviting me to this interview, and of course to our Advo family. Yeah, maraming salamat. At ayun, at sa lahat muli po ng mga nanonood ng live natin ngayong gabi, if you want to join us in Cancervants PH and forward various advocacies, especially for children with cancer, just message or go to Cancervants PH Batangas Chapter Facebook page, and at Cancervants PH BTS on Twitter. Okay, so syempre hindi mawawala yung overall realization ko from this discussion. What I've learned from JC Moratalia is that yung pagiging courageous, yung brave, yung pagiging matapang niya, and kahit na nahihirapan din siya as a student, as representative nitong organization na ito, and sa pagiging anak, tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang pag-aim dun sa mga goals niya at saka sa responsibilities niya. Tunay na nakakahanga si JC kasi nung nakilala ko din si JC, sobrang dami niyang na-encourage to the point na lahat kaming mga magkakabatch dun sa Advo, talaga natutuwa kami sa kanya sa lahat ng mga advocacies niya, sa lahat ng motivations niya sa amin kahit saan, at saka yung mga kwento niya. Nakakataba ng puso yung mga stories na i-share ni JC na at a young age, napakadami mo talagang responsibilities, pero nagtatagumpay ka na, and ito katulad nito, sineshare mo na yung testimonies mo sa amin, and nakakatuwa na ma-testify ito yung mga journey mo sa Cancervants PH at saka sa pagiging student mo. Sad to say, kailangan na nating i-end yung discussion, and isa na namang produktibong araw at nakakahangang journey ang ating natunghayan ngayong gabi. Sana may natutunan din ang ating mga listeners at viewers ngayon. Gusto kong magpasalamat kay Mr. JC John Carlos Moratalia sa oras, effort at sa motivations to continue para sa ating mga viewers at sa akin din, and sa lahat ng mga nanonood. Tunay na nakakahanga ka, lahat ng effort mo, lahat ng pag-invest mo or pagtulong mo sa kapwa mo. And sana hindi ka mapagod na magsilbing inspiration and model sa lahat, sa mga tao. And syempre kung makakaranas ka man ng pagod or mga problema, mga circumstances, alam namin na makakayanan mo yon at malalagpasan mo yon. So maraming salamat sa pagiging guest for tonight. Thank you, JC. Thank you din. You're Thank you welcome. sa ating viewers at sa listeners natin ngayong gabi. This has been Faith Valen Villanueva, EB Communication student for Words of Faith. Have a good night. Thank you, JC. Thank you. Thank you, Faith. Bye. Thank you.